Magandang araw sa inyong lahat at natutuwa akong makasama kayo muli para sa bagong video na ito. Ngayong umaga, aalis ako sa 48 oras na bivouac na walang pagkain at ang layunin ay maghanap at makakain ng masustansyang pagkain araw-araw. Kagabi, inihanda ko ang aking gamit, topografya, mga pangunahing at alternatibong ruta, pati posibleng di inaasahang sitwasyon. Aalis ako na ang gamit ay panggubat, may dalang 30 litro na bag na may bigat na mga 10 kilo ang base weight, kaya mabilis ang inventaryo ng mga gamit. Ngayon, nandito ang kutsilyong machete mula sa Kabar, BK, Shambito, maliit na kutsilyo na Mora dito, at ang lagaring Pocket Boy. Mga guwantes para sa paglalakad sa gubat, lalo na may Kevlar lining dito. Waterproof na bag na may ekstrang damit, flashlight, headlamp, detalyadong mapa ng lugar na may compass at polarized na salamin. Para sa pangingisda, may fishing kit na tatalakayin pa natin mamaya sa video at isang sibat. Isang first aid kit na may laman ding mga tableta para sa pag-decontaminate ng tubig at isang fire kit na siguro ay pamilyar na kayo. Pang-protection sa balat, panlaban sa insekto, panlaban sa lamok at pati na rin panlaban sa garapata. Mahalagang mahalaga ito. Ziplock, gas canister at ang ulo para sa gas canister. Dito, meron kang kit na may tali sa loob, strap, pandikit, tape, at kaunting goma. Sunod, meron kang lutuan, kaya ilang mga bahagi. Dalawang lalagyan ng tubig na gawa sa stainless steel, magagamit ko ito lalo na sa pagpapakulo. Sunod, meron kang tuwalya dito, mga panlaban sa ulan, meron kang toiletry kit at sa huli, ang bag. Hanggang sa muli. Nasa isang maganda at lumaang kagubatan ako ng mga ensina na puno ng matatandang puno. Natabunan ng bunga ng ensina ang lupa dahil panahon na ngayon. Alamin na ang bunga ng ensina ay may halos 50% carbohydrates at 50% almirol, kaya maganda itong pagkain para sa kaligtasan. Ito ang pangunahing sangkap ng hapunan ko ngayon gabi. Makikita natin mamaya kung paano ito ihanda. Ang pinakamagandang paraan, simple at epektibo para sa kaligtasan. Heto, may isang nakakatuwang halaman dito, ito ang lier, kaya ito ay isang halaman na may lasa ng bawang. Para makilala ito, dudurugin ang dahon. Kung maglalabas ito ng matapang na amoy ng bawang, iyon ang lier. Kaya ito ang teknik na ginagamit natin para hindi mapagkamala ng halaman sa ibang halaman na tinatawag na lier terrestre na may amoy na parang camphor. Sige, pareho namang nakakain ng dalawa, kaya walang problema. Mayroon ding Gayet Grateron dito, kaya ang Gayet Grateron madaling makilala, kumakapit ito sa lahat ng damit. Siyempre, medyo matigas ito sa panahong ito. Halata namang hindi na ito sariwa. Pero kukuha pa rin ako ng kaunti, tingnan natin mamaya. Ang Gayet Grateron ay isang halaman.
na maaring kainin ng hilaw o luto, may lasa ito, walang kapaitan, ito ay kaya, interesante rin, puno ng bitamina. Sige, magtatayo ako ng kampo. Dito, lalaktawan ko na ang mga karaniwang paraan ng paghahanap at paghahanda ng lugar na alam nyo na. Kung sinusundan nyo ang mga video, gagamit ako ngayon ng teknik ng tarpe. Napakasimple, pero hindi tinatablan ng tubig. Isa rin ito sa pinakadesente at mabilis na paraan ng pagtatayo. Kaya mas gusto ko ang setup na may ground sheet. Tingnan natin kung paano ko ito gagawin. Para sa setup na ito, gagamitin ko ang tarp na ripstop na 3 metro sa 3. Kaya ito ay mula sa brand na to, hindi para mag-promote. Maganda ang kalidad ng mga strap dito at may strap din sa gitna ng tarp. Tingnan natin kung bakit at paano ito gagamitin. Kaya sa parteng ito, kukuha ako ng maliit na piraso ng tali. Talagang pinakamaliit na sukat lang. Pwede rin gumamit ng mas mahabang tali pero hindi naman mahalaga yon. Depende sa pagkakatuon ng silungan at ng mga halaman. Kaya ngayon, aatake na ako. Gagamit tayo ng 3 sardinas. Kaya sa kanto, maglalagay ako ng isang sardinas dito, isa pa sa kanto na yon. At sa huli, isang huling sardinas dito, sa sinturon na nasa gitna ng trapal. Ayan, pagkatapos, ayusin natin sa kanan at kaliwa at tiklupin ng maayos ang loob sa ilalim ng trapal bilang banig sa sahig. Ngayon, para sa loob, ilalatag natin ng maayos ang trapal para maprotektahan tayo mula sa lupa. Sa pagtiklop, magpapakita ako ng 1 o 2 tips. Sige. Para mas maprotektahan pa tayo kapag malakas ang ulan, gumagamit tayo ng isang baston. Isang pares ng medyas. Para hindi masira ang trapal. Ayan. Dito, gagawa kayo ng paraan kahit na may hangin, magkakaroon kayo ng mas matibay at kahit umulan pa ng malakas. Iminumungkahi ko pa nga. Nagamitin. 2 panali o tali lang ang kailangan para gawin ito. Ang mga panali, ayos din yan. Kasi pwede kayong gumawa ng totoong mga alulod ayan, kaya kapag umuulan, mas maganda ring ilapit ko ang banig papasok sa loob. At dito, marami talagang tubig na dumadaloy sa bahaging ito, pero ligtas ka naman ng husto. Ngayon, paghahanda ng mga bunga ng ensina, kaya ang pinakamahalagang bagay sa paghahanda ng mga bunga ng ensina ay kailangan itong hiwain sa maliliit na piraso, pinakamaliit na posible, bago ito pakuluan at pakuluan sa maraming tubig. Depende sa uri ng bunga ng ensina na makikita ninyo, minsan kailangan itong pakuluan ng 3 o 4 na beses. Ibig sabihin, kailangan itong pakuluan ng 3 o 4 na beses, 5 minuto bawat isa.
Kaya depende sa gamit niyo sa pagluluto, syempre aabuti ng 1 oras o 1.5 oras. Kaya dito, gamit ang kagamitang ito, walang usok. Medyo hindi halata, kaunti lang ang ingay, pero kailangan mo pa rin lumapit para marinig ang kalan. Sa 50 metro, hindi mo na ito maririnig. Tungkol sa pag-setup ng tarp na nakikita dito, isa ito sa paborito kong setup. Bakit? Dahil ito ay setup na hindi talaga mapansin kung gusto mong hindi makita. Napakababa ng silueta nito, napakabilis din. Mga 4 o 5 minuto lang ang kailangan ko para itayo ito kahit pa sa configuration para sa ulan. At ito ay isang setup na maaari pang pababain. Kung kailangan mo ng mababang profile, depende sa halaman. Na yon tungkol sa survival na pagkain, dapat nung malaman na lahat ng tangkay, ugat, dahon at TBP. Magiging katumbas ng mga berdeng gulay, kaya magiging mayaman ito sa mineral salts, mayaman sa bitamina, mayaman sa fiber, pero sa kabilang banda, magiging napakababa naman ng calories nito. Ito ang pinakamadaling makolekta sa kalikasan. Siyempre, napakaraming uri at sagana ito, pero hindi ito ang pinaka-interesado tayong hanapin. Para sa pansamantalang paggamit sa kaligtasan, kaya naman mas pipiliin nating mag-focus sa mga pagkaing mataas sa calories at mayaman sa almirol. Dito, tulad ngayon, ang mga glad ng ensina. Sige, tingnan natin ngayon ang kit ng pangingisda na dinala ko at kung paano ito ginawa. Laman nito ay set ng mga piraso ng polyvinyl chloride. Mayroon kang mga takip na nakadikit. Mga takip, mayroon ka pang isang manggas dito na bumubuo ng isang spool at bahagyan pinalapad gamit ang heat gun. Kaya titingnan natin kung anong nasa loob nito. May mga linya ng nakakabit, kaya may iba't ibang klase ng kawil, may mga kawil pa nga. Sana makikita natin sa bandang iyon. Isang multi-tool, kaya laging kapaki-pakinabang ang multi-tool kapag naningisda kasama. Ang sipit, ang maliit na gunting at abot po. Kaya meron din kayo. Isang linya na may float na nakahanda na dito. May pabigat na rin, kaya mas mabilis pag andun na tayo. Para sa pagbuo ng plano, grenay, umaasa tayo. Dito, malalaking kawil. Para sa buhay na pain, kung sakali. Mga synthetic na baso ng uod, maaari maging interesante rin yan kapag walang makuha sa lugar para subukan. Ayan, at meron din kayong maliit na rolyo ng pinong sinulid, umaasa tayo na pareho rin dito. Nandito ang sikat na rolyo. Nagagamitin natin, madalas. Kaya madali itong ihagis at madali ring hilahin pabalik. Ayan. Kaya, syempre, depende sa uri ng pangingisda na gagawin mo, mas makabubuti na gumamit ka ng ilang particular na kagamitan kaysa sa iba. Kaya, para sa paggawa, dito, strap ito na tinatawag na vinyelin para magkaroon ng magandang kapit. At makikita natin na ito ay gawa sa polyvinyl chloride.
isang pinagdikit at hinubog na polyvinyl chloride. At dito, ito ay isang manggas na hinubog sa leeg ng bote para bahagyang palawakin para makagawa ng bobina. Kaya kapag ito ay nakasara, ito ay isang kit na ganap na hindi tinatablan ng tubig, syempre dahil gawa ito sa polyvinyl chloride. Sa kabilang banda, kapag binuksan mo ito, tutulo ito. Kaya kailangan mag-ingat sa paggamit at dapat alam mo kung paano ito gamitin ng tama. Ngayon, ilang karagdagang detalye pa. Ang mga polarized na salamin kaya ay kapaki-pakinabang para makita ang mga isda sa tubig. Ang epekto nito ay iniiwasan ang mga refleksyon sa tubig kaya mas makikita mo ng maayos ang mga isda, lalo na kapag malalim na. Kumpara sa hubad na mata, kaya may lambat dito na maaaring ikabit, syempre. Tingnan natin kung paano. Sa totoo lang, pwede natin itong ilagay dito, kumuha ko ng kawayan, pwede natin itong ilagay direkta sa kawayan dahil ito ay parang tornilyo, sa bahaging ito, pwede rin natin itong itali gamit ang tali. O kaya naman, pwede rin nating butasan muna, painitin at isalpak sa kahit anong piraso ng kahoy. At ang ilaw din para sa headlamp na maaaring maging kapaki-pakinabang. Kung gusto nating mangisda gamit ang sibat, lalo na sa gabi, minsan ay napaka-epektibo nito sa mga isda, palaka at iba pa. Ngayon, para sa sibat, kakagawa ko lang ito. Para bukas. Bukas, pupunta ako sa isang lugar basa, na may sapa, ilok. Ayan, dito tama ang sukat. Pwedeng mas maikli ng kaunti, mas mabagal ng kaunti. Mukhang matibay ito. Pwede natin itali ito. Para gawing parang tali sa pulso kung natatakot tayong mawala ito sa malalim na tubig. Kaya yan, titingnan natin sa lugar kung paano ito. Ang gabi ay naging napaka-humid kaya malamig. Ngayong umaga, gumagawa ko ng tsa gamit ang hawthorn. Sa totoo lang, gamit ang mga dahon ng hawthorn. Kaya, ang dahon ng hawthorn ay mainam na sangkap sa tsa.
Kailangan itong pakuluan. Kailangan pakuluan ang mga dahon na ito hanggang sa makuha ang kulay kahel na likido. Sa ganitong antas, pwede na itong inumin. Pagkatapos, para sa almusal, mayroon akong mga berry ng hawthorn na tinatawag na senel, puno ng vitamina C, medyo malapot kaya nakakabusog talaga. May natitira pa akong mga mani at mayroon din akong mga rosehip. Ito naman, ito ang berry ng wild rose at mga prunel na tinatawag na prunel berries. Kaya maraming bitamina sa mga berry na ito. Magiging maliit itong panimulang pagkain mula sa lupa. Kaya, para sa paghuli ng isda, kung wala kang nahuli, agad kang lumipat ng lugar tapos palitan mo rin ang mga teknik mo sa pangingisda. Pinaka-interesante sa survival fishing ang pangingisda gamit ang linya sa ilalim at tali tuwing gabi. Dahil passive ang paraang ito ng pangingisda, bagay ito sa survival at kadalasang epektibo saan mang panig ng mundo. Kaya inilalagay natin ito sa dapitapon, tinatali at kinukuha bago magbukang liwayway. Karaniwan itong maganda pero hindi ko ito gagawin dito dahil ako ay naglalakbay. Magkakaroon kayo ng magagandang huli lalo na tuwing maulan at madilim na gabi. Kapag nagtatayo tayo ng kampo, kapag nananatili tayo sa lugar, kapag nananatili tayo sa isang takdang perimetro, gagamitin natin ang mga laman loob ng mga isdang nilinis natin para mahuli ang maliliit na mababangis na hayop tulad ng mga mustelid na lahat ay maaring kainin, kaya, mga musang, mga badger, mga ferret na laganap sa buong ating teritoryo. Dahil sa tamang paglalagay ng bitag at malakas na amoy, palaging gumagana ito tuwing gabi. Pagdating sa pagkuha ng protina, mas pinipili ko magpukus sa mga anyong tubig. Kaya sabihin na natin na sa sitwasyon ng survival, kung may anyong tubig malapit, mga 70% ng protinang hayop ay galing sa anyong tubig. Kaya, para tapusin ang usapan sa isda, alam nyo nang magandang mapagkukunan ito ng protina, taba, bitamina at madali lang kolektahin. Nasabi na natin may isang patakaran na dapat tandaan. Lahat ng isdang tabang sa buong mundo ay maaaring kainin. May pagbubukod lang kapag nangingisda kayo sa mga sanga ng dagat. Maaring may mga isdang dagat na naroroon sa mga lugar na yon, lalo na sa malalaking bukana ng ilog. May ilang isdang dagat na sobrang nakakalason at nakamamatay na dapat ninyong malaman. Kaya, iwasan ang mga lugar na yon kung hindi mo alam ang mga uri ng isda. At pagkatapos, mayroon ding mga delikadong isda pero maaari pa rin kainin tulad ng mga piranha, electric eel o mga freshwater na pare. Pero syempre, kadalasan ay sa South America lang makikita ang mga iyon. Wala tayo niyan sa ating mga lugar.
Ngayon, maghahanda ako ng tig-iisang maliit na barbecue stick para sa bawat isda. Kaya 4 na isda, 4 na maliit na barbecue stick gamit ang hindi nakakalason na kahoy, syempre dito ay hazel. Yung technique kung paano maayos hatiin ang stick sa dalawa, naituro ko na sa inyo sa naunang video. Kaya dito, ayos na tayo halos. Ayan, binubura ko na ngayon ang lahat ng bakas hanggat maaari para maiwan ko yung lugar na parang kung paano ko siya nadatnan nung una. Nagsiga ako, pero ngayon patay na ang apoy, natabunan at napuksa. Kailangan nating tandaan, hindi ito ang pinakadiskretong bagay. Kaya mas mabuting umalis agad sa lugar na yon para manatiling palihim sa aking mga galaw. Umabot ng halos 1 oras ang pagkain, kaya medyo mabilis. May natitira pa akong mga 2 hanggang 2.5 oras na lakad. Sana nagustuhan ninyo ang paksa at magkita tayo sa susunod na video.